Tiniyak ng COMELEC na tuloy ang botohan maging sa mga lugar na naapektuhan ng pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon sa Negros. Yan ay kahit may mga eskwelahang hindi magagamit na polling precinct dahil nagsisilbi na lang evacuation center ng mga residente. Magbabalita si Mon Gualvez. Maglilimang buwan na sa evacuation center ang pamilya ni Jonas Zamora sa La Carlota City, Negros Occidental mula nang mag-alborotong Bulkang Kanlaon noong Disyembre. At kahit hirap sa kanilang kondisyon, boboto pa rin daw siya sa darating na Bilang Pilipino 2025. Tingin niya, ito ang posibleng sagot sa hinaharap nilang pagsubok. Mga kandidato, sana umalis na kami dito. Gusto ko uwi sa amin. Kaya mainit dito eh. Mahirap talaga dito. Kahit nga may pagkain kami dito, po ang pinansa kami wala di. Ilan sa apektadong residente nalayo sa pagboboto ang presinto. Pero tiniyak ni COMELEC Chairman George Garcia na walang mangyayaring failure of election o postponement ng botohan sa lugar. Ang commitment ng COMELEC, kahit hindi sila ganun kadami, sa isang paaralan, kinakailangan at all cost sila ay makakaboto. Ang problema, hindi magagamit bilang polling centers ang mga paaralang tinutuluyan ngayon ng mga apektadong residente. Isang classroom na ito sa mga voting precinct o pagbobotohan sana ng mga residente. Pero dahil nga tambak na ito ng mga gamit mula sa mga nagsilikas na residente, ililipat na lamang o magtatalaga na lang ng ibang voting area para sa kanila. Nakatakda raw gamitin ang iba pang paaralan bilang alternative voting area. Pwede rin daw gumawa ng makeshift polling center sa mga covered court kung kakailanganin. Bagay na pinagkasunduan naman ng COMELEC at Office of Civil Defense. Kahit magkaroon tayo ng mga kalamidad, hindi po pwedeng yan ay maantala. Dahil ang boto ng bawat isang mamamayan ay napakahalaga. Nakahanda rin daw ang incident command system ng pamahalaan, lalo't ito rin ang pwede nilang gawin sa Sorsogon sakaling magtuloy ang pag-aalboroto ng Bulkang Bulusan. Simula ngayong araw hanggang May 12, ipatutupad na ng COMELEC ang ayuda ban kung saan medical at burial assistance lamang exempted. Susunod daw dito ang Department of Labor and Employment, kaya hinto muna ang kanilang tupad payout. Pero aminado sa Labor Secretary Bienvenido Laguesma na magiging hamon ito, lalo't ilan sa beneficiary ay biktima ng kalamidad gaya ng pag-aalboroto ng Bulkang Bulusan. Maaari pong huminto yung pagbabayad upang mailayo po natin at maiiwas natin dun sa akusasyon na yun po ay ginagamit para sa vote buying. Hindi po namin papayagan yan sa DOLE. Ako, si Mon Gualvez, para sa 1PH.